Glyza's POV. Maaga pa na pumunta sina Karen at Rose sa bahay namin. Dito kasi kami magkikita-kita dahil susunduin kami ng van ni na Randy. Siya na daw ang bahala sa sasakyan namin. Busy kami ni Adrian sa pagche-check ng mga gamit kung may kulang pa. Tapos yung dalawa naman ay nag-iikot sa bahay. Hindi naman halata na excited yung mga kaibigan mo ani ni Adrian. Kaya nga, saad ko at napangiti. Ilang saglit pa ay dumating na rin sina Lucas at Mr. Valdez. Pagkatapos naming i-check o kumpleto ng mga gamit namin ay pinagtulungan na namin dalhin sa labas ang mga gamit. Tamang-tama lang kasi dumating na rin si Randy. Kaya ayun, kinarga na namin ang mga gamit at sumakay na rin sa van. Si Randy pa lang magmamaneho. Si Adrian naman ang nakaupo sa passenger seat. Kaming tatlong babae naman na magkakatabi at sa likod naman ay sina Lucas at Mr. Valdez. Andrew's POV. Pagkatapos linisan ng yaya kong sugat ko ay lumabas na rin siya. Hindi na rin ako nagtagal sa ospital. Kaya ko na rin naman, tsaka hindi naman nagaano ka-severe ang sugat ko para manatili pa roon. Sir, nasa resort daw ng tito ni Adrian sila ngayon. Sabi niya mag-overnight rin sila doon. Wika ng sekretary ko. Sabihin mo sa kanya na siguraduhin niyang hindi siya mabubuking. Mahirap magka-issue ngayon lalo na't marami ang kaaway ngayon ni Daddy. So, anong gagawin mo ngayon, sir? Ayusin yung gamit ko. Pupunta ako ng resort nila. Wika ko tumayo. Yes, pero... Po? Napangiti naman ako sa reaksyon niya. Bilib rin talaga ako sa pasensya niya sa akin. Glyza's POV. Pagdating pa lang namin sa resort ay sinalubong na agad ako ng yakap ni Tito. Nagulat nga ako kasi hindi rin naman gaano katagal nang bumisita kami dito. It's so nice to see you, Iha. Wika niya. May lumapit na rin na babae sa amin at ngumiti. Tita Nori. Nakangiting bati ni Adrian at yumakap sa babaeng kadadating lang. Ang laki mo na, Adrian Nakakatuwa naman. By the way, this is Glyza po, my wife. Saad ni Adrian at tumingin sa akin sila Tita Nori. Ang ganda mo naman, Iha. Wika niya at yumakap sa akin. Salamat po. Nagpakilala rin ng mga kaibigan namin at pagkatapos ay pinapasok na kami. Bago pa sabihin nila na free ang pagstay namin dito ay sinabi na namin ni Adrian na maghahati kami ng pambayad. Ayaw pa ni tita kasi pang-birthday gift na daw to nila kay Adrian. Sabi ko naman ay baka malugi sila sa amin lalo na't marami kami. Wala na rin naman sila magawa kaya pumayag na lang din sila. Magkakasama kaming tatlo sa isang kwarto. Si Adrian kasama niya si Mr. Valdez tapos sina Lucas at Randy naman ang magkasama. Magkakaharap lang ang mga rooms namin kaya para magkakasama na rin kami. Napagkasunduan namin na magpahinga muna at sabay kaming kakain ng lunch mamaya. 3 bed ang nasa room namin pero gusto talaga namin magtabi sa iisang kama. Kaya ito nagsisiksikan kami. Sabay na kaming lahat na bumaba. May cottage din na binigay sa amin sina tita at tito. At binigyan pa kami ng mga ingredients kasi sinabi namin na magluluto kami. Pinaupo muna namin ng iba at kami ni Adrian na magluluto ngayon. Sabay kami na nagkatinginan sa mga ingredients na nasa harap namin. Do you want to make a bet? Wika niya kaya napatingin naman ako sa kanya. A bet? Kung sino ang pinakamasarap na mailuluto, bibigyan ng 20k. Confident na saad niya. 20k? Gulat na wika ko naman. So, are you in or not? Okay, I'm in. Wika ko. Napangiti naman siya at tumango. Bago pa kami magpayabangan dito, nagsimula na kami magluto. Adobong manok ang lulutuin ko at sinigang na baboy naman kay Adrian. Habang inaayos kong mga sangkap na gagamitin ko, napatingin ako kay Adrian. Nagsisimula na siyang maghiwa ng mga sibuyas. Nakakamanghalang kasi ang galing niyang gumamit ng bagay na yon. No cheating, Mrs. Odela Cruz. Wika niya. Nailang tuloy ako kaya tinuon ko na lang ang isip ko sa ginagawa ko. Pagkatapos ko maghanda ng mga sangkap ay hinugasan ko ng manok na gagamitin ko. Hindi na rin ako tumingin sa ginagawa ni Adrian kasi baka sabihin niya na nandadaya ako. Rose POV. Nakatingin lang kami sa mag-asawa na nagluluto. Grabe ang galing nila pareho. Alam naman namin na marunong si Glyza magluto kasi minsan naman nagugulo kami sa bahay nila at pinaglulutuan niya kami. Pero mas nagulat kami kay Adrian na marunong siya magluto. Pati nga si Mr. Valdez ay namangha kasi hindi rin naman siya nagluluto sa office eh. Doon lang naman sila madalas na nagkikita. Ang seryoso naman nila. Saad ni Karen. Oo nga, pero sana bilisan nila, nagugutom na kasi ako eh. Natatawang saad ko. Parati ka namang gutom eh.
Panunokso naman ni Lucas. Hindi kaya no? Hindi kasi ako nakapag-breakfast kanina. Tinawanan niya lang ako. Ilang saglit pa'y natapos na rin sa pagluluto at nilagay na sa mesa namin ang niluto ng mag-asawa. Try it, guys! Ani ni Glyza. Kumuha ko ng adobo at nilagay sa plato ko. May maliit kaming mangkok at doon nilagay ang sinigang. Una kong tinikman ng adobo. Grabe, ang sarap. Ang galing talaga ni Glyza. Sinunod ko naman ang sinigang. Tamang asim at alat niya. Sinunod ko ang karnet, ang lambot. Tumingin rin ako sa mga kasama ko at parang pare-pareho lang kami ng reaksyon. Anong mas masarap, yung adobo o ang sinigang? Tanong ni Adrian. Nakatayo pa rin silang dalawa na parang hinihintay ang sagot namin. Well, pareho namang masarap pero mas gusto ko yung sinigang. Ani ni Randy at napangiti naman si Adrian. Bakit ba? Kumain na rin kayo. Wika ko sa kanila. May pustahan kasi kami ni Adrian. Bibigyan ng 20K ang mas masarap magluto. Saad ni Glyza. What? 20K? Gulat na saad ko naman. Grabe talaga magpustahan ng mga mayayaman. Nagtawanan lang sila. Umupo na rin ang dalawa at sabay-sabay na kaming kumain. Glyza's POV. Hapon at naiinip ako dito sa kwarto. Niyayaya ko sina Karen at Rose na mamasyal sa labas pero ayaw nila kasi gusto daw nilang matulog. Ngayong tulog na sila, naiwan akong inip na dito. Naglaro na rin ako sa phone ko para makaramdam ng antok pero ayaw talaga eh. Kaya lumabas na lang ako kahit ako lang mag-isa. Naisipan ko rin sana na kumatok sa kwarto ni na Adrian para yayain siyang mamasyal. Pero baka nagpapahinga kasi siya, kaya wag na lang. Pagkadating ko sa labas ay sumalubong agad sa akin ng napakainit na araw. Kahit ganito kainit ay may naliligo pa rin sa dagat. Paano kaya nila nakakaya yun? Tumingin ako sa paligid hanggang sa may nakita ako na tindahan ng mga shake. Sinuot ko ang sombrero ko at nagsimulang lumakad. Good afternoon, ma'am. Nakangiting bati ng tinderang babae. Binati ko rin siya ng magandang hapon at tumingin sa mga flavors na nasa harapan ko. Isang mango milkshake po, ate. Wika ko sa kanya. Binayaran ko na rin at naghanap ng mauupuan habang naghihintay at nanonood muna ako ng mga video sa TikTok. Excuse me, miss. Pwedeng makiupo? Inangat ko ang mukha ko at nakita ang isang napakapamilyar na lalaki. Hi, Sir Andrew. Upo po kayo. Wika ko. Ngumiti siya sa akin at nalapag sa mesa ang dala niyang laptop. It's nice to see you here, Doc. Saad niya. Bakit ka po pala andito, sir? Tanong ko. Napaka-formal naman natin. Just call me Andrew. Is it okay if I will call you by your name? Honey niya. Sure, Andrew. Gusto ko kasing magpahinga muna. Nakakainip rin kasi sa hospital. Don't worry, pinayagan naman ako ni Doc Oscar. Ikaw, bakit ka andito? Birthday kasi ni Adrian kahapon, kaya sinama namin ang mga kaibigan namin para makapag-celebrate rin kami na kami lang. Dumating na rin ang order ko. Nilapag ng babae ang shake sa mesa at uminom na ako. Kanina pa kasi ako nauuhaw. Hindi na rin siya nagsalita at busy na sa pagtingin sa laptop niya. Hindi rin nagtagal at dumating na rin ang order niya. Glyza, can I ask you something? Wika ni Andrew, habang nakatingin pa rin sa laptop niya. Sure, saad ko naman. Kailan kayo nagkakilala ni Adrian? Napaisip tuloy ako. Una ko siyang nakilala nung elementary pa lang kami. Simula nun ay matalino na si Adrian kaya palagi siyang nasa star section. Palagi ko siyang nakikita kasi nagkakasama kami palagi sa quiz bee. Pero never talaga kaming nagpansinan. Ewan ko ba? Baka naghihintayan lang talaga kami. Nung third year high school kami kasi nagsimulang ipakilala na kami ng mga magulang namin sa isa't isa. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Masaya ka ba sa kung anong meron kayo ngayon? Kung kanina'y nakangiti ako habang nagkikwento, ngayon ay nawala ang ngiti ko. Hindi ko talaga alam kung anong meron kami. Hindi ko nga alam kung sa 2 taon na pagsasama namin, nagkagusto ba siya sa akin? Hindi rin naman kami dumaan sa pagiging girlfriend o boyfriend. Bigla na lang kami kinasal. Pero aaminin ko na masaya ako kapag kasama ko siya. Payapa ang isip ko at puso ko kapag nasa tabi ko si Adrian. Minsan napapangiti rin ako kapag naiisip ko siya. Pero hindi ko alam kung ganoon rin siya. What if ginagawa niya lang yun para sa deal namin? Wika ko sa sarili. Glyza, are you okay?
Yes, masaya ako, Andrew. I'm glad to hear that. He's mad. Napangiti ako sa phone ko nang may nag-message galing kay Adrian. Hey, where are you? Papunta na kami para ayusin ang tatambayan natin mamaya. Gusto mo sunduin kita? Nga pala, Andrew, may kaunting party kami mamaya. Gusto mo bang sumama? No, thank you. Uuwi na rin naman ako mamayang gabi. Enjoy. Wika ng binata. Ini-off na niya ang laptop niya at tumayo. Aalis ka na ba? Babalik muna ako sa kwarto ko para ayusin ang mga gamit ko. Bye, Glyza. Umalis na siya at naiwan na akong mag-isa. Nanatili pa ako ng ilang minuto doon at nag-text ulit sa akin si Adrian. Kaya tumayo na rin ako at umalis. Pagdating ko'y pinapala na ni Lucas ang buhangin at pinapakorte nito na parang maliit na mesa. Tumutulong sa kanya si Karen at ang iba naman ay inaayos ang mga pagkain. Glyza, saan ka nagpunta? Tanong ni Adrian. Diyan lang sa may gilid-gilid. Wika ko't ngumiti sa kanya. Kumuha rin pala sila ng tela na tinakip sa kinorte nilang mesa at kumuha rin sila na para upuan namin. Mukhang nakikiayon na rin sa amin ang panahon kasi nawala na ang init ng araw kaya hindi na mainit kapag papwesto na kami. Nang natapos na nilang ayusin ang uupuan namin at ang magiging mesa ay pinagtulungan na rin namin na ilabas sa mga pagkain at inumin na dala namin. Hindi na rin namin dinamihan kasi hindi naman kami marami at mukhang kakasya na rin sa amin to. Natapos kami sa pag-aayos. Saktong kalagitnaan na ng 5:00 at papalubog na ang araw. Umupo na kami at sabay na tumingin sa refleksyon ng lumulubog na araw sa dagat. Grabe, ang ganda! Wika ni Rose. Nilagyan ni Randy ang mga baso namin ng kakaunting alak at sabay kaming lahat na nag-cheers. Happy birthday, Adrian! Sabay na wika namin kay Adrian. Thank you guys for coming. Actually, it's my first time to celebrate my birthday with my friends. Wika niya't ininom ang alak. Don't worry sir, sa susunod na kaarawan mo ilalabas ulit tayong lahat na magkakasama-sama. Nakangiting wika naman ni Rose. Alisin nyo na nga muna ang sir o ma'am na yan. Nagsama-sama tayong lahat dito bilang magkakaibigan. Wika ko sa kanila. So, Mr. Valdez, can we call you Clarence? Same question for Sir Adrian? Wika ni Karen. Sure, no problem. Pagsang-ayon ni Clarence. Nilagyan ko ng beer ang mga baso nila at nag-cheers ulit kami. Andrew's POV. Nakatingin lang ako sa magkakaibigan na nagkakasayahan sa gilid ng dagat. Humigop ako ng kape sa tasang hawak ko. Sir Andrew, kailangan niyo na pong umuwi. Wika ng sekretarya ko. Binigay ko sa kanyang tasa at tumingin sa buwan. Maganda siyang tingnan lalo na at bilog na bilog ito. Mas lalo lang gumanda ang dagat dahil sa refleksyon nito. Unti-unti nang dumidilim, ngunit nagbibigay ng ilaw ang buwan, kaya hindi rin masyadong dumidilim at sa tulong na rin ng mga ilaw na nasa gilid. Tumingin ako ulit sa gawin ni na Adrian at napangiti ako sa kanila. Baka sa mga mukha nila na masaya sila at komportable sa isa't isa. Bumuntong hininga ako at tumingin sa sekretarya ko. Let's go! Wika ko at nauna naglakad sa kanya. Pagdating ko ng bahay ay sermon agad ni Daddy ang sumalubong sa akin. Buong araw rin kasi akong nawala at sinabi rin ng tauhan niya sa kanya na pumunta ako sa resort na pagmamay-ari ng kakilala ng mga De La Cruz. Bakit ka pumunta doon? Galit na saad ni Dad. Gusto ko lang magpahinga, Dad. Wala naman sigurong masama kung gusto ko ring makalanghap ng sariwang hangin sa labas, di ba? Bakit doon pa? Alam mo naman na, I know, Dad. Alam ko na galit ka sa kanila. Tsaka hindi ko alam na andun si na Adrian. Nagkataon lang na andun kaming pareho. Wika ko. Nakita ka ba niya? Hindi rin naman ako lumapit. I want to rest, Dad. Good night. Iniwan ko na siya at pumunta na sa kwarto ko. Adrian's POV. Malalim na ang gabi at wala na ring tao sa paligid. Lahat kami ngayon ay nakapalibot sa campfire na ginawa namin. Dahil dito ay nababawasan ang lamig na nararamdaman namin. Tinigilan na rin namin ang pag-iinom. Kasi nalalasing na sina Karen at Rose, pati na rin si Lucas. Nakasandal ang ulo ni Glyza sa balikat ni Karen, habang nakikinig kami sa musika na likha ng gitara ni Lucas. Ang galing mo naman maggitara, Lucas! Ahani ni Karen, na ngayon pulang-pulang pisngi dahil sa kalasingan. Ngumiti lang si Lucas at nilagay sa gilid niya ang gitara. Napatingin ako kay Glyza. Parang ang lalim ng iniisip niya.
Kanina ko pa nahahalata na parang may bumabagabag sa kanya. Hindi rin naman siya nagsasabi sa amin. Mauuna na ako magpahinga, guys. Ihatid ko rin tong sina Rose at Karen para makapagpahinga na. Wika ni Randy at tumayo. Sumama na rin sina Clarence at Lucas at inalalayan ng dalawang babae. Kaya kami na lang naglaysa ang naiwan. Hindi ka pa ba magpapahinga? Wika ko. Mukhang hindi naman siya nalaseng kasi maayos pang mukha niya. Hindi pa naman ako inaantok. Ikaw, hindi ka pa ba matutulog? Tumayo ako at umupo sa tabi niya. Hindi pa rin naman ako inaantok. Saad ko, muli siyang tumahimik, kaya napatingin ako sa kanya. May problema ba? Kanina ka pa walang kibo ah. I'm fine, may iniisip lang talaga ako ngayon. Saad niya, you can share with me, baka makatulong pa ako. Nakasalubong ko kanina ang naging pasyente ko. He suddenly asked me kung masaya ako sa marriage life ko. And what did you say? Actually, hindi agad ako nakasagot. For some reason, napatanong din ako sa sarili ko kung naging masaya ba ako. Tumingin siya sa akin. Can I ask you something? What is it? Masaya ka ba na kasama ako, Glyza? Lasing ba siya? Hindi ko inaasahan na maitatanong niya sa akin to. Saad ng dalaga sa sarili. Yes, I'm happy. Kahit ako, Glyza, as long as you are with me, I'll be happy. Is it because of our deal? Kaya nasasabi mong mga ganyan sa akin at magandang pakikitungo mo sa akin? No, lahat ng sinasabi at magandang ginagawa ko sa'yo ay lahat ng yun ay galing sa puso ko. Lahat yun ay dahil sa nararamdaman ko. What do you mean? Huminga siya ng malalim at humarap sa akin. I like you, Glyza.